Alam mo, kung trader ka or investor ka o kahit gusto mo lang maintindihan kung saan papunta ang pera mo, wag mo skip to. Panoorin mo to. Because what happens to the US dollar today could impact gold, forex, crypto, and even the stock market. Ngayon, the big question is, ano ba sa palagay mo, Kanoy P? Lalakas ba ang dollar? Or do you think the stocks will keep rallying up or pababa na ba to? Ngayon, comment mo dyan sa baba kung bullish ka ba sa dollar or bearish ba ang outlook mo sa dollar. Pero for the time being, intro muna tayo. Alright, here you go. Welcome back to my channel. My name is Forex Noipi and I teach fundamental traders to become more profitable and get to where their goal is by sharing ideas and how to read macroeconomic data and understand fundamentals. So, ngayon sa video ngayon mga kanoypi, pag-uusapan natin ang tatlong major drivers ng dollar or DXY, pati na rin ng US stock market. Kasi naangkop to sa nangyayari ngayon sa panahon na nangyayari sa US-Iran, economic statistics ng US, at marami pang iba. Pag-uusapan natin yan ngayon. Pag-uusapan natin yung mga drivers, tatlong major, okay? Unahin natin sa simulang driver, which is driver number 1. Ano ba yun? Interest rates and treasury yields. Okay? Pumunta tayo sa treasury yields, which is ito, that US government bonds, the 10-year yield. Okay? Isa sa pinaka-importanting binabantayan ng market ngayon ay treasury yields. Kasi pag tumataas ang yields, mas nagiging attractive ang US assets sa investors. Okay? Ngayon, if that happens, it usually supports the dollar. Pero, may downside yan. Kasi higher yields can put pressure on stocks. Okay? Especially sa mga technological stocks at saka yung mga growth companies. Ano yun? Madami yun. Too many to mention. Ngayon, ang question ko para sa inyo, mga kanoypi, sa tingin mo ba, dapat na mag-cut ng rates ang Federal Reserve this year? Comment yes or no dyan, mga kanoypi. Sabihin mo na rin kung bakit. And then, that's gonna be an interesting topic to talk about. Okay? Pag-usapan natin yung pangalawa, kanoypi. Pangalawa, market driver, inflation. Alam natin yan. Markets are still watching consumer prices. Siyempre, sino ba naman ang may ayaw bumaba ang presyo? Sino ba naman ang ayaw or gustong tumaas ang presyo, no? Although inflation in itself means na it's only measuring the percentage of how much prices can increase. Eventually, talaga naman tataas ang presyo, no? Ngayon, while the markets are watching consumer prices and energy costs and overall inflation expectation, kapag nananatiling mataas ang inflation, mga kanoypi, maaaring panatiliin ng Federal Reserve ang higher interest rates ng mas matagal. Okay? Ngayon isipin nyo kung medyo mataas ang interest rate, ano ba yun? That's good for the dollar. Okay? Kasi maraming investors ang magiging interested to the dollar because of that high interest rate. Ngayon, ang problema, that can be potentially challenging for stocks. Pag-usapan natin ng konti, no? Bakit? Potentially lang, no? Kasi, katulad ng Russell 2000, mga kanoy, puntahan natin yan dito sa chart. Russell 2000. So, dito sa Russell 2000, malaking problema to para sa mga kumpanyang nandito kasi small cap stocks kadalasang nandito At etong mga to,
they rely on utang to get their business afloat. Ang problema is pag mataas ang interest rate, mataas din ang binabayaran ng mga kumpanya sa interest. Mahihirapan sila. Kaya it may be challenging for them. Okay? Ngayon, ito, tanong ko sa inyo mga Kanoypi, no? Kung maaari, i-comment mo dyan sa comment section kung ano ba ang mas importante sa iyo. Anong mas concern mo ngayon? Inflation o recession? Tandaan natin, inflation rate is the number of percentage of how much a product can go up year on year. Okay? O gusto mo ba yung recession? Reception? Anong reception? Recession. Comment down below, Kanoypi, no? Ngayon, pag-usapan natin yung pangatlong driver. Okay? Ito yung araw-araw or buwan-buwan or linggo-linggo nating hinahantay sa Forex Factory. Ano yun? Yung upcoming economic data. Maraming importanteng reports ang tinitingnan ng mga traders ngayon, ngayong buwan, mga Kanoypi. Ano yun? ISM Manufacturing, which is, I think, nangyari na rin kanina. ISM Services, CPI inflation rate. Ngayong darating na Biyernes, mga Kanoypi, abangan nyo, mga content creator na machine gun trading. Kasi, NFP na ngayong darating na Biyernes, non-farm payroll. Okay? Abangan din natin ang Federal Reserve statements, kaya kailangan nating panoorin yan. Kailangan nating subaybayan kasi these are economic data. Itong mga malalaman natin dito. Dahil kapag malakas ang economic data, the dollar could strengthen further. Okay? Maaari na itong tumalon, maaari na itong mag-break into this consolidation level. Kung titingnan nyo dito sa chart ko, on a daily chart, may nakikita tayong consolidation dito sa area na to. Maaari mag-break na, or baka mamaya sobrang pangit, bumagsak. Hindi natin alam. Pero pag inabangan natin yung mga data na yan, it will help us paint the picture kung ano bang maaaring mangyari. Okay? Pag humina kasi yung economic numbers natin, the traders may start expecting rate cuts or interest rate cuts sa pinaka statement ni Federal Reserve, no. Maaari lang naman 'yon, hindi naman laging nangyayari, no? Kadalasan pagka may rate cuts, that will help the stock market naman. Kasi even if it puts pressure on the dollar, remember the companies, they like to lower down interest rates. So it's easier for them to borrow money long term. Okay? Ngayon, tanong. Sa ngayon kasi, parang may tug of war ng market. No? Sa ngayon, siguro kaya natin nakikita na may consolidation, and kasi siguro kasama na rin dito yung mga ginagawa ni Trump, no? Yung minsan sasabihin niya peace na sila ng Iran, tapos sasabihin ni Iran hindi pa, uy, gonggong. Tapos sasabihin na naman ni Trump, okay, may peace talk na, tapos sasabihin ni Iran hindi pa. So siguro kaya may ganong tug of war, no? Kasi on one side, people are thinking higher for longer interest rates. On the other side, slowing economic growth, 'di ba? So kung mananatiling mataas ang rates at medyo matigas ang ulo ng inflation, the dollar can remain supported. Pero kung bumagal ang ekonomiya, markets may begin pricing future rate cuts. Okay? Tandaan nyo, pagka bumabagal yung ekonomiya ng US, the markets may begin pricing for future rate cuts. Ibig sabihin, iniisip na nila, ay, baka mag-rate cut na to. Hindi natin alam. So, baka lang mangyari yun. Hindi natin sure. So, kaya importanteng tinitingnan natin kung anong mga nangyayari. Fundamentally, sa mga sinabi ko kanina, let's look at the 10-year treasury yield. Sa kasalukuyan ngayon, clear na clear. It's on an uptrend.
right? So higher yields can put pressure on stocks, lalo na siguro sa mga growth companies, right? Okay. Ngayon, sa mga susunod na linggo, mga kanoypi, bantayan natin ang DXY. Okay, bantayan natin ang DXY kasi para tong kumukulong tubig, iniintay na lang kung saan sasabog, kung sa bababa o sa taas. So, ayan, tingnan natin. Hindi natin alam. Okay. Pagdating naman dito sa treasury yields, nakikita natin that it is holding support. It's holding a support level. Babagsak na ba siya? Enough to have a break of structure here dito sa level na to, guguhitan ko. Is it time to drop? Right? Abangan natin ang inflation data na parating. Okay? Tapos, abangan naman natin yung NFP. Okay? Yang mga economic data na yan, sigurado ko 100% tinitingnan niya ng mga smart money. Tinitingnan niya ng professional traders. And then, if you're already a technical trader, combine these data that you're looking out for to build up a higher probability setup when you do your trades, right? Kaya ano na ba sa palagay nyo? Pag matatapos ba tong buwan? Kasi sa ngayon, pag tinignan natin, the DXY is hovering at 99. Level 100 is right around here. Okay? Sa palagay nyo ba, matatapos ang buwan na above 90, above 100, or matatapos ba ang buwan ng below 98? Tingnan natin, no? Kung meron kang prediction dyan, paki-comment dyan sa baba. I'd be interested to know what your take on is on a sentiment level dito sa dollar. Okay? So, ayun lamang po mga kanoypi. Kapag naman na-enjoy ka sa mga ganitong klaseng content, baka naman pwedeng pa-like, pa-subscribe na din, and then follow me on my socials. And then there will be more of these to come on the next succeeding days. Basta fundamental, I'm your guy, Forex Noypi. I will see you all on my next video. Bye!